Pilipinas, ang oras po 6:34. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsusolong panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Ikalabing-isa po ng buwan ng Enero 2024. Ilang tulog pa bago mag-swelday. O ano na ngayon, petsa de peligro para sa marami sa atin dahil yung iba ay empty na ang gas. Yung iba ay wala ng pamasahe. Naku, paano ba yan? Hanggang 30, 40 daw ang basic na fare, no? Paano na ba ang mangyayari dito sa atin sa Pilipinas? Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Tayo ay pag-uusapan natin ang engagement ring. Ikaw ba, Jackie Resyo, ay may nagbigay na sa iyo ng engagement ring? Ikaw ba, Aliyah, may nagbigay na ba sa iyo ng engagement ring? Yan po ang pag-uusapan natin tonight. And of course, if you have questions related to our topic tonight, pwede po kayong magpadala ng inyong mga questions sa DZRH TV 4K live stream. Ganyan sa ating Facebook pages na naka-live tonight. Yan po ay sasagutin natin. And of course, anything related to yung mga ari-arian kapag kayo ay ikinasal o mag-aasawa. Dos Kumpanieras. At syempre, meron din tayong bonus question tonight kung saan meron pong isang mananalo ng 500 pesos basta nakasunod sa kondisyon. Yung kondisyon po nakalagay dapat nakafollow kayo sa DZRH Dos Kumpanieras. At syempre, tingnan niyo na din po yung aking page dahil din po rin po yung mga ibang kondisyon at kung saan niyo ipapadala. Hindi ko po kasi na-access yung page, yung messenger ng DZRH Dos Kumpanieras, pero doon sa aking page ay doon po niyo ipapadala yung inyong sagot. Dos Kumpanieras. Pero bago po tayo magpatuloy, meron po munang report mula sa Malacanang ba ito? Yes, sa Malacanang. Dahil si RH14, Let Narciso, ay ating Malacanang reporter. Indonesian President Joko Widodo nangako kay PBBM na i-re-examine ang kaso ni Mary Jane Veloso na nasa death row. Let, magandang gabi sa'yo. Good evening, Atty. Rina. Nakuha nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commitment ni Indonesian President Joko Widodo na muling pag-aaralan ang kaso ni Mary Jane Veloso. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Chelo Gracil matapos unang sabihin ng Pangulo na muli nitong babanggitin kay Widodo ang kaso ni Veloso. Nagkausap kahapon sa Malacanang sina Pangulong Marcos at President Widodo. Ayon kay Gracil, may desisyon na ang gobyerno ng Indonesia na pag-aralan ang kasong isinampa ni Veloso sa Pilipinas laban sa kanyang recruiter. Sa katunayan, sinabi ni Gracil na hinihintay ng Indonesian President ang desisyon ng Korte ng Pilipinas sa kaso. Kahapon ay unang sinabi ng Department of Foreign Affairs na binibigyan ng pagkakataon ng gobyerno ng Indonesia ang Korte ng Pilipinas na mapagsumite ng legal question sa Indonesia bilang bahagi ng testimonya ni Veloso sa kasong isinampa nito laban sa kanyang recruiter. Umaasa si PBBM na ang ipadadalang legal questions ng Korte ng Pilipinas ang magiging daan para mabigyan ng clemency si Veloso. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, yes, question, so siya ay nasa death row. Akala ko ay pinababa na sa life imprisonment ang kanyang hatol. Hindi. Sa pagkakaalam ko ay hindi natuloy yung pagbigay sa kanya. Pero yung pagbaba ng kanyang hatol, mukhang wala pa dahil nga drug kasi ito drug case. At yun yung parusa talaga sa Indonesia. So, ang hinihintay ngayon, ayan, ang development ay hinihintay yung magiging desisyon naman ng korte dun sa
kaso laban sa recruiter ni Mary Jane. Dahil matatandaan natin na kaya rin hindi natuloy yung pagbitay sa kanya ay dahil sa development na ito nung mahuli o maaresto yung kanyang recruiter. Ayun. Okay, thank you very much, Let. At sana nga ay magkaroon ng mas positibong update dyan sa kaso na yan sa mga susunod na araw. Abangan natin yan, attorney. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras. Maraming salamat sa iyo, RH14 Let Narciso, kaugnay sa iyong report dahil meron pong pangako si Indonesian President Joko Widodo kay Pangulong Bongbong Marcos na i-re-examine ang kaso ni Mary Jane Veloso na nasa death row dahil nga po sa kaso na related sa droga. Dos Compañeras. Balik po tayo sa ating talakayan dahil just a brief background kasi ito ni Chika sa akin itong si ating technician dito nung isang kahapon pinag-uusapan namin yung tungkol sa 299 pesos. Yung 299 pesos na engagement ring. Yung tipong gintong parakali mawala hindi bale. Pero ito ba kung kayo ang tatanungin ang mga girls, women, pero babae lang ba binibigyan ng engagement ring? Hindi pa pwedeng lalaki. Kasi common sa atin yung lalaki ang nagbibigay ng engagement ring sa babae bilang commitment na sa mga susunod na panahon, hopefully soon ay pakakasalan niya yung babae. Dos Compañeras. So yan po ang topic natin tonight. Pero alam nyo ba kung saan nag-umpisa itong engagement ring? Ang alamat ng engagement ring. Noon daw po kasing araw, meron daw dalawang tribo na magkaawa. Meron daw dalawang tribo na magkalaban. Ngayon si babae doon sa kabilang tribo, si lalaki doon sa kabilang tribo. But they were already they were already engaged to get married. A week before ng kasal, sumiklab ang gera sa pagitan ng dalawang tribo. Noong araw, yung lalaki po ang sumasali sa gera, yung babae na iiwan. Kaya lang yung babae nagpanggap na lalaki dahil tumutulong sa kanilang katribo. And dumating sa pagkakataon na yung lalaki ay napatay ng kalabang tribo yung tatay ng lalaki. So dahil sa galit ng lalaki, lahat ng mga nakatayo pa dun sa kabilang tribo ay pinagpapatay niya. Pagkatapos, yung isa, yung huli niyang napatay, abay nataga na daw niya, sa halip na tagain siya, abay hinawakan siya sa mukha. 'Di ba? Ay hindi pala ito lalaki, nagpanggap ng lalaki lang dahil ito pala yung kanyang girlfriend o ito pala yung kanyang mapapangasawa. Ayun. Dos Compañeras. Kaya ang sabi kung sana nalaman ko man lang na ikaw yung mapapangasawa ko, di dapat hindi kita pinatay. Kaya doon nag-umpisa yung nagkaroon daw ng isang not an ordinance pero parang kalatas na lahat ng mag-aasawa dapat magbibigay ng isang ring o kung ano man, palatandaan na siya ngayon dahil sabi nga nung lalaki, kung alam ko lang, kung meron lang man lang akong palatandaan na ikaw ang aking mapapangasawa, hindi dapat hindi kita pinatay or dapat hindi kita tinaga. Di ba? Yun ang pinag-umpisahan daw ng engagement ring. Dos Compañeras. So, hindi po talaga siya pabonggahan. Ang kwento ay para lang palatandaan na ikaw ay committed na sa akin at ikaw ang mapapangasawa ko. So, regardless kung ito ay piso o kung kagaya nung pinost pinadala ko sa inyo TV, paki-post na. Ayan, natatandaan niyo po ba yan? Abay, nung mga bata pa kami, yan binibili namin, tig 25 centimos. O ganun na po ako katanda. Tig 20 centimos ang isang piraso niyan, isang plastic niyan. At meron po yung libreng sing-sing. Nung mga bata pa kami, katuwaan namin, nina Odette Ogsales, nina Chef Tata Del Mundo, nila Kenneth Arevalo. Yan ang aming sing-sing. Dahil magkano lang naman ang baon namin everyday. Tapos yan, syempre nakakatuwa. Wala namang alahas kami nung araw.
yan yung candy na yan, may libreng singsing kapag ka binili mo. At yan ang alahas namin nung araw. Dos Compañeras. Kapag ka kami nagbabahay-bahayan, yan po ang aming engagement ring at wedding ring. Tandang-tanda ko yan no? Sino pang nakaranas niyan? Yung mga nasa kaedaran ko o medyo maedad konti sa akin, I'm sure natatandaan po ninyo yan. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan sa candy na yan. Hindi naman yung tinatawag na tira-tira, hindi ba? Dos Compañeras. Ayan. So, pwede nang tanggalin TV. Pero ang tanong, magkano ba dapat ang value ng engagement ring? Sa alamat po sa alamat ng engagement ring, walang value pinag-uusapan. Dito na lang sa atin na pinag-uusapan yung value kasi parang yung iba ang tingin, mas mahal, mas maganda dahil mas mahal ka ng iyong mapapangasawa. Pero hindi po dapat yun ang basihan kasi depende kung magkano or kung ano lang ang afford ng mapapangasawa. Ang sabi naman ng iba, swerte na nga. Swerte ka na nga, pakakasalan ka na nga, naghahangad ka pa ng mas mahal. Pero parang ang pangit pakinggan ng swerte ka na nga, bakit hindi ka ba swerte sa akin? Di ba? Depende lagi yan sa kakayanan. Pero, yung iba kasi, may todo effort, kahit mura lang ang halaga, merong effort, may kasamang love letter, merong drama, merong, ano bang tawag doon? Merong pagpapakita ng effort para mas maging espesyal ang okasyon ng proposal. Dos Compañeras. Actually, wala po sa batas na tinatawag na engagement ring. Kahit nga wedding ring, walang binabanggit sa batas Pero, ano nga ba ang sumasaklaw sa engagement ring o kung ano mga sing-sing na ibinibigay bago ang kasal? No? Paano po ang mangyayari dito? No? Dapat bang isulit? Halimbawa, hindi matuloy. Dapat bang isauli ang engagement ring kung hindi matuloy ang kasal? At kung halimbawa naman ay matuloy ang kasal, pero eventually matapos ikinasal, abay naghiwalay din, nagkanya-kanya na. Sino ang nagmamay-ari ng mga singsing na ito? Yan po ang ating tatalakayin tonight. At syempre, pwede po kayong sumali sa ating talakayan 0919-282-6485. Pwede din kayo magpadala ng inyong comment or reaction or question sa DZRH Dos Compañeras Facebook Live. Wag po sa messenger ng Dos Compañeras, hindi ko po mababasa. Pero pwede po kayong magpadala sa akin, sa Attorney Rina Seconape na messenger dahil yun po ang nababasa ko. Pwede din po kayo magpadala bilang comment sa DZRH TV 4K live stream, gayon din sa DZRH News Television Facebook Live tonight at sa DZRH News. Dos Compañeras. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan at before we pause for commercial, magandang gabi po muna Kenneth Arevalo, Rome Asuncion, Eduardo Narvaez, gayon din kay Abigail Gael Enriquez at si Raymond Botalon, Irene Almodovar, Maria Belly de Castro at etong si Magdalena Martin at Mami Belen Rivera, gayon din Eva Duques, si Eduardo Narvaez at parang sunod-sunod ang messages ni Eduardo Narvaez, si Eli Abanto at si Kuya Mario Manuba and Tita Rose Manuba, gayon din si Irog. Magandang gabi po sa inyo. Si Ma'am Grace Recta at Eli Jovel Bedona Falco, parang bago ito. Magandang gabi po sa inyo. At saka si Oscarita Recta, magandang gabi po sa iyo, ma'am. At si maraming iba pa. Fidel Aquino at Rowena Sapoposas. Ito ay kababayan ko si Rowena, kababaryo ko. Si Rudy Palma at Miss Roxanne Costo, Moonbeats, magandang gabi po sa inyo. At si Pancho Sabordo Jr., gayon din yung iba pa nating mga kababayan na nanonood sa atin. Yung iba ay talagang nagme-message pa na, ma'am, nanonood po ako. Gayon din, Cedric Mantaring at kanyang mga kaibigan na nandyan, lumayag na sila. Saan pa kayo papunta? Papunta sila sa paalis na daw sila ng Houston, Texas at sila ay papunta na sa hindi ko alam kung saan papunta, pero paalis na sila ng Houston, Texas
at sa ibang lugar na sila pupunta ngayon. Maglalayag na ulit matapos ang isang araw na break ba ito kay Cedric Mantaring, gayon din kay Richard Tantoy and Aaron Valdewesa dyan sa Brice Shepard Philippines Incorporated dyan sa Houston, Texas. Magandang umaga sa inyo. Dos Compañeras. Si Violeta Montecalvo at si Mark Landrito ay nanunood sa atin. Gayon din si Marcelo M. Chona, Role Duque at si Ginoong Roel Resio. Daddy Roel, magandang gabi sa'yo. At Pancho Sabordo Jr. Dos Compañeras. Ang sabi ng Gael Enriquez, kasal na raw po si 299 engagement ring. Girl, matagal na raw post na yan. Sabi niya, nabulabog lang ng ang taong bayan. Si Evelyn Sapra nanonood sa atin sa Mindoro. Okay, si Ma'am Violeta Zambrano, naku, akala ko na late na ako. Hindi po, no? Tsaka pwede, kung sakasakaling malate kayo, pwede naman ninyong balikan ang ating talakayan dahil tayo po ay nasa Facebook. Dos Compañeras. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Ipadala po ang inyong mga questions. At susubukan ko pong sagutin dito sa ating programa. Again, engagement ring. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? At sino ang nagmamay-ari nito kung hindi matuloy ang kasal? Dapat ba itang isauli? Kung natuloy naman ang kasal at eventually naghiwalay, ano ang mangyayari sa engagement ring? Ibabalik ba kay Lola? Kasi di ba lagi-lagi na lang yung galing kay Lola dahil yung nagbigay ni Lolo kay Lola. Magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala? Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang panyar ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin ngayon ang tungkol sa engagement ring. Kayo ba nakatanggap na ng... ikaw ba nakapagbigay na ng engagement ring? Never pa? Ay, ikaw ang binigyan. Ibang level. Si Het po ay technician namin, lalaki po siya. Siya daw po ang binigyan ng engagement ring. Dos Compañeras. Alam ba niya na binigyan ka niya? Ay, wag mo ipapaalam, baka bigla kayo mag-break, ha? Ayan, yan po ang tinatalakay natin. I'm trying to make it light. Seryoso pong usapin ito, dahil kapag kakasal ang pinag-usapan, abay, napakaseryosong bagay po ng kasal at marami pong nasasawi sa pag-ibig. Dos Compañeras. Ayan. So, ano ba sinasabi ng batas? Wala po actually. Wala pong binabanggit ang batas tungkol sa engagement ring at wedding ring. Ito po ay pinauso lamang. Sino kayo nagpauso nito, Siguro ay yung mga alahero-alahera para makabenta, Nag-create ng demand. Pero syempre, iba yung pakiramdam kung ikaw nakatanggap, lalo na pagka-espesyal, lalo na pagka may kamahalan. Although, syempre, hindi yun ang dapat na maging basehan dahil may kilala po ako, kamahal-mahal ng wedding ring, kamahal-mahal ng kasal. Abay, mga senador, vice president, o opisyalis ng gobyerno ang dumalo sa kasal. Abay, pagkatapos lamang ng 3 linggo, nangangaliwa na si Mister. di ba? Dos Compañeras. Wala po talaga sa halaga ng ring o sa halaga ng kasal ang success o ano ba sa Tagalog yung success? Ang pagtatagumpay ng kasal. Yan. Ang importante po ay yung commitment at pagtatrabaho ninyo, effort ninyo para maging solid ang inyong samahan. Dos Compañeras. Okay, pero sa batas po ng Pilipinas, patungkol sa alahas, kung walang prenuptial agreement, ay nagiging bahagi po ng absolute community of property. Yan. Kasi po, ang pinakamalapit na probisyon ng batas na maaring sumaklaw dito sa engagement ring at saka sa wedding ring ay yung tinatawag natin tinatawag na donation propter nuptias. Anong ibig sabihin nito? Tinalaki na natin ito before. Donation by reason of marriage. Dos Compañeras. Yan. Diba? Kasi, kaya ka naman nagbibigay ng
engagement ring dahil pakakasalan mo, hindi ba? Kung hindi mo pakakasalan, ay hindi mo bibigyan ng engagement ring. Lalo na pag hindi mo type, baka matali ka sa kanya, wala. Paano na lang kapag na-in love ka sa iba? O sabi nga nung kanta, oh, it's sad to belong to someone when the right one comes along. Dos Compañeras. Ano nga ba ang tono nun? Kenneth Arevalo? Yon. So, again, ang engagement ring po ay maaring pumasok doon sa probisyon ng batas patungkol sa donation propter nuptias or donation by reason of marriage. Ito po sa batas, no, Family Code ay sinasaklaw ng Articles 82 hanggang 87 ng Family Code, donations by reason of marriage, no? Ang sinasabi po ng batas, yung donations by reasons of marriage ay sinasaklaw noong ordinary donation na binabanggit naman po sa Civil Code. Dos Compañeras. Kapag sa Civil Code sinasabi po, no, na yung halaga noong engagement ring o anumang donasyon ibinibigay dahil sa kasal, no, dahil in anticipation of marriage, dahil sa mangyayaring kasalan, no, ay sinasaklaw din po ng ordinary donations at ibig sabihin depende sa value, kakailanganin po o posibleng kailanganin yung mga requisites na nakukomply doon sa mga requisites of a valid donation. Dos Compañeras. So, eto po ulit. Ano ba yung requisites ng valid donation? Syempre, ito ay ibinibigay. Act of liberality. Walang bayad. No? Kasi kapag may bayad, baka bentahan na yan. No? So, ito po ay ibinibigay ng libre. Minsan may mga kondisyon din, pero hindi pera ang kondisyon. No? Pangalawa, kapag ka po umabot ng 5,000 piso, kung ito ay personal property, ibig sabihin hindi lupa, hindi bahay at lupa, hindi condominium unit, hindi apartment o hindi townhouse, kapag ka po ganito, no, at least 5,000 pesos ay dapat na nasusulat at accepted, no? Ay syempre kapag ganyan hindi naman natin po sinusulat no? Ako si Rina Seco ay nagbibigay ng engagement ring kay ABCDEFG at ang halaga nito ay ganyan at tinatanggap hindi naman natin ginaganon, hindi ho ba? Dos Compañeras. Ang ginagawa lang kapag ka nagbibigay ng engagement ring, Daddy Roel Resio, paano ka ba nag-engage kay mami, sa mami ni paano ka ba nag-propose sa mami ni Jackie Resio? Ikwento mo nga sa amin. Yan. Yung mga Mr. Jan o Mrs., paano ba nag-propose si Mr. sa inyo? Dos Compañeras. Ayan. So, ibig sabihin, sinasaklaw po ito ng probisyon ng ordinary donation in which case, kailangan po ito nasusulat. Otherwise, no, kung hindi po ito nasusulat, maari po ito at saka wala namang nobody's in bad faith, ay maari po itong bawiin sa loob ng 8 taon. Kapag naman po may bad faith, 4 na taon pwedeng bawiin. Kahit yung niregalo sa sapatos, pwede pong bawiin within 4 years kung in bad faith yung pinagbigyan ninyo. Dos Compañeras. Kung ikaw ay niregaluhan ng pabango, ay, di ba mahal ng pabango ngayon? Merong pabango na magkano ba? 20,000, di ba? Pag ikaw ay niregaluhan ng pabango, ay naubos mo na, ay biglang binawi sa'yo. Hindi kasi nasusulat, abay, baka pwede pang mabawi yun, pabayaran sa'yo. Dos Compañeras. Ayan. So, sabi rin po sa batas, no? Kapag ka po ang dalawang taong ikakasal, no, ay walang prenuptial agreement, ibig sabihin wala kasunduan as to ang mag-govern sa kanilang mga ari-arian, automatic po ito ay absolute community of property at lahat ng mga ari-arian nila bago pa sila ikasal at even during the marriage, except mana during the marriage, ay pagmamay-ari nilang dalawa. At, no, sabi po sa batas, sa Family Code, kung halimbawa po walang prenuptial agreement o magiging absolute community of property ang sasaklaw sa kanilang mga ari-arian, walang limit ang pagbibigay ng regalo kahit pa hindi pa na ikakasal ang dalawang tao. Dos Compañeras.
ibig pong sabihin, no? Kapag ka hindi pa kayo kasal, Anli, no? Sky is the limit. Dahil, bakit? Kasi po, pag ikinasal naman kayo, lahat ng ibinigay mo sa kanya, kayong dalawa pa rin ang nagmamay-ari. Dos Compañeras. Ayun. In short, ang engagement ring, no? Kapag ikinasal na kayo, kayong dalawa po ang nagmamay-ari nito kahit ibinigay ito ni Mister kay Mrs. Kay ni boyfriend, kay girlfriend, bago pa sila maging Mr. and Mrs. Dos Compañeras. So, ibig pong sabihin, kapag ka ikinasal, no? Nagbigay ng engagement ring, ikinasal, pagkatapos naghiwalay, kasama po ito sa paghahatian nilang dalawa. Dos Compañeras. So, nakuha na po ninyo, ano? Paano naman, no? Kung halimbawa, attorney, hindi mga naka-first base, tinanggap nga yung, yung engagement ring, kinuha lang, sumama naman sa iba, no? O kaya naman, biglang nag-back out. Ayaw na daw, cold feet. Ano tawag doon? Ano ba sa Tagalog yung nag-cold, sa Bisaya, Patalawan. Ano ba tawag doon sa mga biglang natakot, no? Hindi naman ng ibang lalaki, hindi naman ng ibang babae, pero hindi nangaliwa, pero natakot lang, no? Nag-back out bigla. Dos Compañeras. So paano po yun? No? Ito po, di ba? By reason, donation by reason of marriage, gift by reason of marriage, ibinigay dahil sa napipintong pagpapakasal. Dos Compañeras. Kaya naman, maari pong pumasok dito yung probisyon nitong yung desisyon ng Korte Suprema sa Bana versus Guevara. It is a 2022 case kung saan, no, ang sabi po ng Korte Suprema, maari itong i-keep, no, noong innocent party. Kasi sa kaso po ng Bana versus Guevara, kung saan yung lalaki po ay nakapag-propose na kay Guevara. Kaya lang, no, tinanggap naman. At saka during that time, nagbigay ng kalahating milyong piso si Banak, isang German na nagkagusto sa isang Pinay, no? Pagkatapos nagbigay na ng kalahating milyon at sabi, magpagawa tayo ng bahay dyan para meron tayong titirahan kapag ikinasal na tayo. Dos Compañeras. Unfortunately, lingid sa kaalaman ni Guevara, ni Madam, ni Pinay, no? Ito pa lang si Banak, meron pang sabit, no? Hindi pa pala ito divorced sa kanyang pang-apat na asawa. Kasi German po Hindi pa pala ito divorced sa kanyang pang-apat na asawa. At ano ang nangyari? Sabi ni si Guevara, nakipaghiwalay siya kay Bana. Sabi niya, ayoko na. Let's cut it off. Wala nang kasal na mangyayari dahil niloko mo lang pala ako. Dumulog po sa korte si Bana. Sabi niya, isoli mo yung pera ko, no? Ayaw mo sa akin, isoli mo sa akin yung pera ko. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng dapat magbayad ka sa akin ng danyos perwisyo dahil sa kinansel mo yung kasal napahiya din ako. Dos Compañeras. Ang sabi po ng korte, bagaman na ito ay maaring donation by reason of marriage, bakit nga ba nakipaghiwalay sa iyo si Guevara? Kasi niloko mo siya, no? Kahit hindi mo pwedeng idahilan yan dahil valid naman, no? Valid ang rason ni Guevara kung bakit siya nakipaghiwalay sa iyo. Dos Compañeras. Sinasayad pa nga po noong desisyon ng korte, no, na since ikaw naman ang nagbigay ng dahilan para makipaghiwalay sa iyo, no? At hindi talaga kayo pwedeng ikasal dahil kasal ka pa sa iba, wala ka na dapat na wala ka na dapat na makuha pa dahil ibinigay mo naman yan di ba? Kasalanan mo din kung bakit hindi natuloy kasi kaya lang naman hindi natuloy dahil kasal ka pa sa iba. Dos Compañeras. Ayan. So yun po ang kwento ng Banak versus Guevara. Pero ordinarily, kung halimbawa po na walang ganitong sitwasyon, walang mga panluloko, no? Halimbawa, ito muna tayo si babae pala ang nagloko.
si babae pala ang nagloko at asang-asa naman si lalaki na nagbigay ng engagement, nagpropose at nagbigay ng kamahal-mahal na engagement ring. Pinaasa ni babae, pwede pong bawiin ito. Syempre, bakit? Party at fault si babae. Siya yung nagloko Siya yung nagbigay ng dahilan para hindi matuloy ang kasal. Dos Compañeras. So, yon. Para po doon sa mga nagtatanong dahil may mga sumasagot na sa ating bonus question ang hindi pa naman nababanggit, ay ang tanong, itong engagement ring, ito ba ay conjugal o exclusive property ng binigyan? Dos Compañeras. Ipadala po sa aking Facebook Messenger ang inyong sagot sa Attorney Rina Seco. Doon po ako pipili ng mananalo. Yan. So, yung iba sumasagot na ay hindi pa alam ang question. Kaya kung ano-anong mga pinaghuhula. Yan. Makinig muna kasi I hope na nanonood po kayo ng Dos Compañeras, not just because of the bonus question of the 500 pesos. No, more than that, syempre iba po lagi pong lamang ang merong alam dahil sa pagkakataon po na kailanganin ninyo ng tamang impormasyon ay ba mababalik-balikan po ninyo ang ating mga talakayan. Dos Compañeras. Ayan. Yung iba kasi naman, nanonood lang para sa 500. Pag nanalo na, ayaw na. Lipat na ng ibang estasyon. Yun. Sana hindi ganon. Kasi wala pong katumbas ang kaalaman. Lalo na pag ang pinag-uusapan ay karapatan. Kasi matapos mong mabuhay, makasurvive. Nagkaroon ka ng buhay, makasurvive sa aksidente or kung ano man. Ang next na aadikain mo, hindi lang pagkain. Yung pakiramdam na pag ikaw ay naaapi, laging gusto mo ng hustisya. At makakakuha ka ng hustisya kung alam mo ang inyong karapatan at alam mo kung paano ito isusulong. Dos Compañeras. Kaya maraming salamat sa iyo, Manolito Pasha, Danny Boy Pata, Violeta Montecalvo, and Estela Francisco. Si Wilfredo Sinense, magandang gabi po sa inyo. Ito sabi ni Danny Boy Pata, sabi niya kaming mag-asawa, sinunog namin ang wedding ring namin. Di naman kasi yun ang basis ng pagmamahala namin. Ay oo. Dos Compañeras. Tama po kayo. Sabi ni Kenneth, yung cold feet, pag-aalinlangan. Ay oo, tama. Thank you very much. Ang sabi ng Gael Enriquez, ibalik ang bote ng pabango. May value pa ba ang bote ng pabango? Kaya lang kasi, kung halimbawa merong mga makeup. May makeup po kasi na babayaran kayo doon sa bote, yung pinaglagyan ng makeup, 'di ba? Meron ganon. Meron din namang mga yung mamahalin na ang tawag na mamahalin na Moroccan argan oil, no? Na argan oil. Binabalik din po yung bote. Tapos minsan may kapalit na i-refill nila kapag nakarami na kayo. Ayan. Dos Compañeras. Sabi ni Violeta Montecalvo, Malas po ba yun, attorney, na wala po kasi yung di sinasadya yung singsing at bigay ng mister ko. Pero 33 years na po kaming magkasama at 2 beses pang kasal sa civil. Ay wala hong malas-malas kapag kaganoon, no? Ang importante nga po, sa binanggit ninyo, kayong dalawa ay nagmamahalan at nagkakaintindihan at kung meron man hindi kayo pagkakaintindihan ay pinag-uusapan ninyo. Wala po yun sa singsing. Dahil ang nanay at tatay ko, ma-share ko lang, ang nanay at tatay ko, lingid po sa aming kaalaman ay hindi pala sila kasal sa simbahan, no? Ikinasal lang sila nung kamag-anak ni nanay na judge doon sa lugar namin. Pagkatapos noong abogado na ako, bilang regalo, ipinakasal ko po silang dalawa ni tatay sa simbahan. So yun po ang kauna-unahan nilang kasal sa simbahan, no? At yun po ay sa kanilang 50th anniversary na, o di ba? At noon lang din pong 50th anniversary nila, noong kasal nilang yun, no? Noon lang po nagkaroon ng wedding ring sina nanay at tatay. So yun po ang kwento. Yun yung regalo ko sa kanila noong ako ay naging abogado. Dos Compañeras. So wala po talaga sa halaga ng singsing o kung may singsing o wala. Ang nasa commitment po ninyong dalawa, nasa pagmamahal at pag-uusap po ninyong dalawa at pagsusumikap na unawain ang isa't isa at isettle ang inyong mga differences. Kasi ang nanay at tatay ko,
wala akong natandaan na naging issue na nangaliwa si tatay o nangaliwa si nanay. Never po nagkaroon ng ganun. Natatandaan ko lang, napagalitan ni nanay si tatay dahil inutusan ako ni nanay na bumili ng sigarilyo. So, utusan na daw ang mga bata ng kahit ano, kahit mahirap, wag lang tungkol sa bisyo. Dos Compañeras. Ayan, dati po kasi kapag ka na-share ko lang, kapag ka po nasa bukid, attend ng palayan, syempre malamok, naninigarilyo. Kapag ka po nandun, naninigarilyo. Kapag ka umuwi na, hindi na ulit. Seasonal lang. Dos Compañeras. Anyway, going back to our discussion tonight, So, yun, binanggit na po natin na ang engagement ring kung natuloy, pagkatapos ay wala namang prenuptial agreement, ay bahagi po ng absolute community of property. In short, conjugal, ibig sabihin pagmamay-ari ninyong dalawa, kahit pa ito ay binigay ng isang partido sa isa lamang. Sabi po nga kasi, lahat ng pwede only bigay ng regalo sa isa't isa habang hindi pa kayo kinakasal basta't wala kayong prenuptial agreement. Dahil absolute community of property, kayong dalawa pa rin ang magmamay-ari nito. Dos Compañeras. Kaya naman pag naghiwalay kayo, share pa din kayo sa value nito kung ibebenta ninyo. May bumibili ba ng engagement ring? Kaya kasi may pangalan, di ba? May pangalan dun sa loob yung engagement ring, pati yung inyong wedding ring. Dos Compañeras. Ang tanong, paano po kung ikaw ay umutang ng alahas, pagkatapos ay hindi nakabayad? Pwede bang singilin dun sa asawa mo yung alahas na inutang? Dahil po ang alahas ay pagmamay-ari ninyong dalawa, ay yung asawa mo pwedeng singilin. Doon sa inutang mong alahas, doon sa nagpapa 5-6, hindi naman 5-6, nagpapahulugan dyan sa inyo. Kaya pag umutang kayo kay Odette, ay Odette, yung asawa ng nangutang sa'yo, pwede mo singilin. Dos Compañeras. So, going back, kung kayo ay engaged to be married at ang boyfriend or girlfriend ninyo ay nagbigay ng engagement ring or commitment ring, dapat ba itong ibalik? Depende kung party at fault. Kung party at fault yung pinagbigyan ninyo, abay, dapat ibalik. Kung ikaw ang may kasalanan kung bakit kayo naghiwalay, ikaw na nagbigay ng engagement ring, wala ka ng habol pa dito. Dos Compañeras. Bagaman at maaari mong gamitin yung wala naman tayong kasulatan. So doon ka papasok. Pero magkaroon ka naman ng kaunting hiya sa sarili mo, di ba? Dos Compañeras. Okay, now dumako tayo sa mga questions before we pause for commercial. Uulitin ko po yung question ulit, Itong engagement ring, is it conjugal o pagmamay-ari ninyong dalawa? O ito ay exclusive property ng pinagbigyan? Yan. Iba-iba po, alam niyo po, sa iba't ibang lugar ay iba po ang prevailing na batas patungkol dito. Kasi may mga lugar na fault-based o yung iba ay wala. Dapat may kasalanan mo, wala, dapat itong ibalik. May mga lugar naman na dapat quits na. Ayan. Anyway, si Bert, sabi niya, attorney, paano po naman yung nag-abroad? Seaman, ay nako, seafarer. Nagbibigay po ng pera sa girlfriend para ihulog sa bahay. Yung bahay po nakapangalan sa babae kasi nasa abroad nga yung lalaki. Si babae, di alam ni lalaki, may iba pala. Ano po ang mangyayari sa bahay na hinuhulugan na nakapangalan kay babae pero si lalaki ang nagbabayad? Dos Compañeras. Ba naman ito? Pag-usapan po ninyo, pwedeng mag-execute ng document, si babae, affidavit of acknowledgement of trust, kasi di ba, binanggit na natin sa mga nakaraang episode na yung nairehistro sa ibang tao by fraud or by mistake, ay dapat, ang ibig sabihin nito, hinahawakan niya ang property para sa ibang tao na totoong nagmamay-ari nito. So, pwede pong mag-execute ng acknowledgement of trust, tapos isabay na din ninyo yung deed of assignment pabor kay lalaki. Yan.
So, ang question dito, ano ba yan? Mortgage na? Ibig sabihin ay nabili na at binabayaran sa bangko o ito ba ay binabayaran sa developer? At any rate, no? Doon sa developer, pwede ninyong i-request, magpakita kayo ng mga dokumento. Ang tanong lang, mag-i-execute pa si girl, no? Ng document pabor sa'yo. Dos Compañeras. Okay, so may commercial tayo in a while, pero may ceiling po ba yung donation sa asawa o depende lang? Kapag ka po yung mag-asawa na, no, bawal po kayong mag-donate sa isa't isa, no? Pwede lang po magbigay ng minimal na regalo, no, kapag ka may okasyon. Pero mag-donate sa isa't isa, bawal po yun. Pero kung hindi pa kayo kasal at wala kayong prenuptial agreement, no, pwede po kayong magbigay anli, no? Pero kung kayo po ay ang plano ninyo magpapakasal kayo at magiging conjugal partnership of gains ang inyong prenuptial agreement, ang inyong kasunduan as to properties, hanggang 1/5 po ng value ng total value ng assets ng nagbibigay ang pwedeng i-donate or ibigay, irigalo sa mapapangasawa. Dos Compañeras. May reaction dito, parang unfair po, attorney, na pati yung napundar ng single pa ay conjugal. Paano kung pinaghirapan naman yung properties tapos tamad at wala namang ambag ang asawa? Ay lugi naman. Dos Compañeras. Isa lang paalala, huwag kang mag-aasawa ng batugan. Diba? Simple lang. Kapag gaganyan, kung unfair, totoo nga po, medyo pagka-unfair, no? Pero kasi ang tinitingnan naman kasi dito, kaya kayo mag-aasawa, hindi mo naman iniisip na, yayaman ako dito, hindi naman ganon tayo, di ba? Generally, kasi may nag-aasawa for comfort or for convenience, for money. Pero generally, kaya tayo nag-aasawa dahil gusto nating makasama siya habang buhay. Meron tayong kapareha, meron tayong kakapihan man lang everyday, meron tayong kasama man lang manood ng sine, no? May ka-holding hands, may ka-date pa minsan-minsan, may kasabay kumain, magpundar ng pamilya. Yun ang purpose natin ng pag-aasawa, di ba? Halos lahat tayo, with exception sa iba. Now, kapag kaganyan kasi, ang iniisip, kayo naman ang magmamay-ari. What is yours is mine. What is mine is yours. So, umaga is sharing. So, hindi na kayo nagkukompute sa isa't isa. Magkukompute ka lang naman kung halimbawa naiisip mo, ay, unfair. Kasi ako masipag ako. Dapat hindi kasi ganun eh. Pareho dapat kayo ng effort, no? Malas-malas mo lang kung batugan ang napangasawa mo at umaasa lang sa'yo. Dos Compañeras. Kapag kaganyan ang solusyon dyan, wag mong pakakasalan. Wag kayong mag-aasawa. Hiwalayan mo na kung ganun din lang. Pero, no, kung sisigi ka pa rin, mag-prenuptial agreement kayo para naman ma-secure yung mga ari-arian na iyong naipundar. Or, kung gusto mo talaga, dahil batugan talaga, kahit mag-asawa na kayo, ikaw pa rin ang kakayod, ikaw pa din ang tatrabaho, magpapalaki lang siya ng tiyan, total separation of properties kayo. Yun ang solusyon doon. Dos Compañeras. Ayan. Si Daddy Resha ay walang naganap na engagement. Nagkatitigan na lang. Ay, Jackie! Nagkatitigan lang pala ang nanay at tatay mo eh. Ayan, ibang klase ang titig ni Daddy Roel. May pa-holding hands pa at pa-sway-sway pa. Yun lang daw ang nangyari. Walang engagement. Walang proposal. Paano mo sinabing, sige, pakasal na tayo. Gano'n na lang. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Again, meron po tayong question, ito bang engagement ring? Ito ba ay exclusive property ng pinagbigyan o conjugal ng giver at ng receiver? I-message po ako sa Attorney Rina Seco na page at doon po ako pipili ng mananalo tonight. Diyan lang po kayo, ilan po muna mga paalala. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programa ang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsusulong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Napakaraming sumasagot. Nakakatuwa naman. By the way, Eds Maglakas, mayroong update. Ewan ko kung siya nga ito, no? Sinabi niyo, ay, materialistic. Ano po kasi ako, head of the family, no? Provider po ako. Kaya yan lang po ang kaya ko, no? Although may sumasagot din naman na, hindi, kaya mo yan eh. Kaya in fact, naka-iPhone ka nga eh, na
mamahalin yung mga gamit mo, hindi mo tinitipid ang sarili mo. Hindi ka lang talaga nag-effort, no? Ang sabi naman ng iba ay, si girl, materialistic lang. Pero syempre, di ba, bilang isang tao, gusto mo din naman maging special ka, regardless of the value, di ba? Dos Compañeras. Paano bang mag-effort ka na gumawa ka na lang i-hobby mo? Paano ba? DIY na engagement ring. Di ba? Ikaw ba, partner Vinsaen, paano ka ba nag-propose kay Ma'am Jo? Dos Compañeras. Ayan, si Ma'am Grace Recta. May nag-propose po ba sa inyo ang inyong mister? May engagement ring? Danny Boy Pata. Itong mga listeners natin, paano po ba nag-propose ang inyong asawa sa inyo? O paano kayo nag-propose sa inyong asawa? Christian Carlo Villarasa, magandang gabi sa iyo sa Palawan South. Gayun din, ang daming sumasagot sa atin ngayon na sabi ni meron mga Naimbag Arabi, Wilson Aldea, gayun din, no? Ay ang daming sumasagot. Kaming mga mag-asawa, si Danny Boy pala ito. Ay yung mga iba pa, ang daming mga kwento pala yung iba dito. Kwento ng aking buhay. Ayan. Merong question okay. Uulitin ko po kapag hindi absolute community of property ang inyong property regime, no? Ibig sabihin kung conjugal partnership of gains, hindi po pwedeng mag-donate ng lagpas ng 1/5 ng total estate or total value ng inyong ari-arian. Okay, paano daw yung si Abigail, paano daw po yung joint savings account? Tapos naghiwalay na, paano po ang hahatiin ang savings? Dos Compañeras. Kung kayo po ay hindi pa mag-asawa, wag po kayo mag-joint account. Bakit? Kapag wala pa naman kasiguraduhan, yung mag-asawa ay naghihiwalay pa, kayo pa kayang mag-girlfriend, mag-boyfriend, mag-jowa pa lang, di ba? Dos Compañeras. Dahil wala namang assurance, di ba Lakay? Dapat hindi nag-joint account pag hindi pa kasal. Bakit? Mahirap na, no? Kung halimbawa po kasi na maghiwalay kayo, tapos sa sitwasyon na hindi pa kayo nagsasama, no? At mag-girlfriend, mag-boyfriend, mag-joint account kayo, ang laging presumption is patas kayo. Paano kung mas malaki ang share ng isa? O paano ang halimbawa po mas yung isa lang ang naghuhulog. Pagkatapos naka-or account pa kayo, dinawithdraw ng isang wala man lang ambag ang inyong pera. Dos Compañeras. O halimbawa naman po kayo ay halimbawa naman po kayo ay nag-live-in. Pareho kayong walang sabit. 'Di ba ang sinasabi po ng batas? Kapag ka nag-live-in, parehong walang sabit, co-ownership. Kayong dalawang nagmamay-ari kahit yung isa walang ambag, 'di ba? Dos Compañeras. Kaya kahit pa paano dapat ay medyo tuso din kayo. Iniisip din ninyo ang inyong kinabukasan, by the way, Mrs. Na ito binabanggit ko Mrs. kasi kadalasan ang Mrs. ang naiiwan sa bahay, yung mister ang nagtatrabaho. Mrs., mag-maintain ka din ng separate na bank account para sa iyo. Itago mo kay mister. Bakit? Pag iniwanan ka niyan, pag nangaliwayan, pag hindi na yan nagbibigay ng pera, saan ka dudukot? 'Di ba? Importante din na meron kang sariling pera, meron ka ring, of course, kayo pa rin dalawang magmamay-ari niyan, pero at least may control ka dahil, syempre, ikaw ang may hawak ng card, 'di ba? Importante din yun, na magre-reserve ka for rainy days. Dos Compañeras. Kung swerte ka sa asawa mo, well and good. Kung hindi, ayun ang kamalas-malasan dahil ikaw ay totally dependent, wala ka ni singkong duling. Paano ka kapag namatay ang asawa mo, na wala man lang naiwan, o kaya ay nangaliwa nga, paano ka, di ba? Saan ka pupulutin? Dos Compañeras. Kaya dapat medyo wise po kayo. Kung si May Singson, paano kung nag-promise to marry, may pamanihi ka na, tapos hindi tinuloy ang kasal, nag-back out ang lalaki, pwede ba yung kasuhan dahil sa kahihiyan na inabot ng babae at ng pamilya niya? Yung mere breach of promise to marry po ay hindi po actionable, no? Pero kung dumating sa punto na nagbigay na gumastos na kayo, no? Kagaya nung nangyari dun sa Wasmer versus Velez na nagbigay na ng imbitasyon, nag-walk sa aisle na si babae, pagkatapos si lalaki hindi sumipot. Yun po ang pwede ninyong kasuhan. Bakit? Syempre, mari-recover po ninyo yung mga ginastos. Pero hindi dahil sa pagbaback out. Hindi dahil sa kailangan siyang magpakasal sa iyo. Dahil syempre, ang pagpapakasal, dapat ito po ay
with full consent, voluntary. Dos Compañeras. So kung hihingan mo ng danyos perwisyo dahil hindi ka pinakasalan, it's just like saying, magbabayad ka o pakakasalan mo ko. Mali po yun. Ang basihan ng pagsasampa ng kaso ay dahil doon sa intentional na pamamahiya. Bakit? Bakit ayaw mo pala sa akin? Bakit pinaabot mo pa ako sa altar? Sasabihin mo sa akin, sige, pupunta ako dyan, magpakasal tayo. Pinabili mo pa ako ng wedding, pinabili mo pa ako ng trahe de boda, mahal-mahal pa. Yung sapatos ko, nagkakalyo-kalyo na yung pa ako sa paglalakad papunta sa aisle, tapos papunta sa altar. Hindi ka naman sisipot, yun po ang pinarurusahan doon. Dos Compañeras. Yung pong willful na yung willful parang intentional na pagkukos ng anxiety at ng pamamahiya sa iyo, yun ang basehan, pero hindi dahil sa nag-back out sa kasal. Dos Compañeras. Okay, wala na po tayong oras sa question na ang engagement ring ba, ito ba ay exclusive property ng binigyan o conjugal property ng nagbigay at ng binigyan? Dos Compañeras. Ang sagot, binanggit ko na po sa programa natin, ito po ay conjugal. Ibig sabihin, pagmamay-ari ninyong dalawa, hindi ng pinagbigyan lang. At ang winner natin tonight, congratulations sa iyo, Danny Boy Pata, naka-follow din po siya. So congratulations, ipadala po ang inyong GCash number sa akin, sa Attorney Rina Seco na page, bilang private message. At sinasabi ko lagi sa Sabado ang bigayan, pero kapag po nakakalugar ako, pinipilit ko pa rin na ipadala ka agad. Dos Compañeras. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Nakasama niyo po ang aking mga tolits tonight. Si Jeric Barreto, gayon din si Het Del Moro. At syempre, isang marites. In good faith, no? Nagbibigay sa inyo ng impormasyon kahit pa ito ay related sa mga nagtitrend na topic or discussion sa social media. Siyempre, magandang malaman yung legal na aspeto ng minamarites natin. Nakasama po ninyo Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipina. By the way, bukas tatalakay natin ang kwento. Yung asawa ay si SSS member, nag-asawa pero hindi na-update yung kanyang record sa SSS, yung mga beneficiary ay nakalagay pa dun sa kapatid tsaka sa nanay. Sino ba ang pwedeng mag-claim ng death benefits sa SSS? Yan po ang tatalakay natin bukas, kaya pwede po kayo mag-advance questions sa akin. Magsama-sama po tayo bukas. Ang tabayanan po, Lunas at Lunas Extension. Diyan lang ho kayo, ha? Manood pa rin kayo. Dos Compañeras.